tayo ay gusto na malusog na pangangatawan, pero syempre dapat di natin kalimutan na pati ang ating utak ay dapat nating inaalagaan. Apparently, our bad habits can greatly contribute to the damage that affects our brain cells. To help us understand this more, dito sa ating emergency, kasama natin si Dr. Camille Garcia. Hi, Doc! Welcome back! Oo nga, tagal na. Uy, magandang topic to, Actually. Oo. Okay. Alright, what are the things that actually damage the brain na hindi natin alam na damage pala? This sinasabi natin na pag walang breakfast, malaki talagang epekto nito. Ngayon, kasi, tandaan nyo, sobrang tagal nating natutulog, 8 hours, ganun. Ang actually ultimate dito, yung kinakain natin na carbohydrates for the morning. Yun yung ultimate na nutrients na na-absorb ng brain. So, kung sinasabi mo na kahit na isang bread toast, okay lang siya. Basta merong carbo. Kahit ko cereals. Kaya sa bata, sobrang epekto na ang laki ng bagay na pag nagsasabing mag-cereals ka. Dahil kasi talagang brain food siya. Right. Kaya ba usually anong breakfast nyo? Ako heavy talaga eh. Rice. Rice or pancakes. Oh, okay na or sa bread. carbs. So may carbs talaga. Buti na lang. Pasok na pasok ka. Ikaw, Ako Mars. naman, well, nung dati, nung nasa Brazil ako, iba yung breakfast namin. Walang rice, walang meat. Ano siya talaga, parang bread and then cereals. Pero ngayon, Pinay na ako. So parang, puro like Kanin rice, lang. kanin, yeah, lahat. Tapsilog. Tapsilog! Corned beef! Bakit yung iba, fruits lang sila for breakfast? May carbs ba yun? Ano ba yun? Actually, nakukuha kasi doon yung sugar. Pero tandaan natin, importante din na may sugar. Pero pag sobra sa sugar, iba rin yung epekto niya. Magka-crash, gano'n. Okay. Ayun naman. Ito naman daw, sa toast naman. Okay, alam mo kasi yung toast bread, bakit tinatoast? Nililesen niya yung sugar. The mere fact na pag nasunog siya means may sugar yung bread nyo. So kung usually pag tinatoast siya na talagang wala talagang sugar siya, puti lang siya, na tumigas. So pag natoast siya na nag-darken siya, ibig sabihin ganon, may asukal siya. Kaya bine-burn yung sugar, which is good. Okay. Dahil, although pag sobrang masunog, masama Masama yun. rin. Kasi carcinogenic. Pero kung yung sasabihin mo na yung talagang tatanggal, yung nag-brown lang siya, na-lessen yung sugar, which is good. Okay, okay. Okay. Ano yung kanina, what about sugar? Okay, pag sugar kasi, pag sobra siya, alam nyo, yung sinasabing gano'n na mga capillaries ng brain, naninigas din. So, dapat talaga na hindi talaga sobra-sobra din yung sugar. Yung nag-sugar overload. May mga iba, di ba, lahat. Maasukal ka, Mars? So, anong maganda sa, yung sabihin na natin na less on sugar? Siyempre, talagang sa body-wise talagang affected tayo. Pwede magkaroon ng diabetes. Pero tandaan natin, pag sumobra talaga yung sugar, pwede rin talagang mag-collapse yung capillaries sa brain. So, talagang pwede magkaroon ng attack. Brain, yung talagang sinasabi na brain, yung imbis na inaatake dahil sa puso, yung mga possibility ng aneurysm, yung ganun. Kasi nag-harden siya. So, ngayon, pag aneurysm kasi, di ba, biglang lolobo yung, biglang lolobo yung brain mo, matigas. So, talaga ang tendency, puputok na lang siya, hindi siya mag-expand. Hindi nagiging flexible yung mga capillaries. Wow. Ngayon ko lang. Actually, kasi I was wondering before, parang, ang daya naman ng aneurysm, yung parang, I was thinking na kasi I didn't know, parang wala ka naman ginagawa, tapos bigla lang siya puputok. Yung pala, there's something you can improve sa lifestyle mo. Or may nagtitrigger pala yun. Kumbaga, it takes, siguro, may panahon para magding ganun siya. Oo. Hindi siya Kasi, biglang nangyayari. kagaya ng iba, pag sobrang napansin mo, di ba, meron ibang malalaking tiyan. Oo. Sa mga kalalakihan, ang iba, ang aneurysm starts sa stomach. So, ang atake, hindi talaga sabihin mo, ay, nagkaroon ng aneurysm. Saan ang clot? Ay, saan pumutok? Sa chan. Sa lalaki lang. Karamihan sa lalaki. Bakit sa babae yun? I really don't know yung pero talagang implications niya, talagang mga kalalakihan na nagkakaroon ng aneurysm starts with the stomach. Okay. So, medyo bawas-bawas pala tayo ng asukal, Mars. Yun na lang iisipin ko. Takot naman ako. Buti hindi ako mahilig sa matamis. Hindi ka talaga? Salt. Mas salty ka naman. Okay, okay. Ito pa, ano pa yung isang pinaka-interesting na reason? Rarely talking. Alam nyo, kasi... Okay tayo mo! Wala kayong problema pagdating sa ganyan. Kasi unang-una,
Kung ang gym, ay kung sa muscles natin, di ba sa gym, ngayon intellectual conversations, yan ang importante. Hindi yung basta yung atatatat lang, gano'n. Hindi talaga kailangan. Yung Nag-iisip ka nag-iisip naman. ka rin. Tapos kaya kung gusto nyo na sabihin natin na ma-lessen yung possibility ng Alzheimer's, ng dementia, senility, ang gagamitin nyo sa mga games, yung mga puzzles, matching, hindi yung mga parang mga kung ano-anong mga sinusunod na yung parang drive yung gano'n, hindi. Sa bata yan dexterity yan Pag nagkakaroon ka ng edad, it's more on the puzzles dahil kasi mas pumapasok yung possibility na nag-iisip ka. Oo. Deep conversations, yung nag-meditate ka, yun ang importante. Okay. Dahil kasi kung sabihin mo So, hindi rin na... pala basta chika to, Mar. Hindi ang reaction mo ganito. Yung, di ba, may times ganun na parang may nagsasalita, salita nga siya ng salita, pero wala din masyadong sense. Hindi oo, rin. naman. Actually, ang na-miss ko dito yung tea nyo, dahil kasi alam nyo, yung tea, yung ganong measurement ng tea, 3 to 4 cups a day can alleviate yung symptoms ng Alzheimer's. Elevate? Alleviate. Alleviate. So, mawawala yung, malalesen yung possibility na magkaroon ka ng Alzheimer's. So, pwedeng coffee or tea, basta 3 to 4 cups na small cups. Yung maliit na. Hindi ba pwede Pasok yung tayo, mga... Mars. Kaya nga, yung wag niyong ikinatatakot na sasabihin niyo na, ay, sobrang mag-coffee yan. Kasi maganda na yung mga studies ngayon, yung concerns nila, especially pag intake ng coffee. Dahil yung ganong, parang sinasabi ata is 1,000 milligrams of caffeine na intake ng katawan can help yung possibility na antioxidant siya. So, maganda yung epekto niya, maganda yung epekto sa brain, mas yung possibility na hindi kayo mag-uulyanin. Ayan na po pala. Positive. That's such good news for so many of us, Doc Camille. I know. Kaya talagang malaking yun. And definitely, everything should be positive. Kasi kung masyadong negative ka, kahit ano sabihin mong, ilagay mong mga kristal sa katawan mo, o kaya yung Pag-iingat mo sa sarili mo. Wala yun eh. Wala yun. So, Kung you have, malungkuting ka, wala. Naniniglect pa natin yung brain natin. Lahat sasabihin natin, gusto natin gumanda, magandang legs, magandang muka. Pero nakakalimutan natin, ano ba yung magandang brain na nakakatulong na kung wala yung brain natin, hindi ka makakapag-isip, hindi ka makakasalita, Make wala good kang magagawa. decisions, right?